trade eh. Oo, palitan lang. Lalo na palitan lang kasi dalawa pa yung makukuha nyo na hero. So, might as well control this draft. Tingnan natin paano nga sila mag-a-adjust. Hindi na siguro tayo makakita ng 5 EXP bans. Kasi, hindi na nga. Kasi nasa red side sila eh. Sakto yung sinabi mong Lance ban, no? And I think YSS 11 ang next to bans na kailangan gawin ng Aurora Hunters. Kasi threat yung YSS, not unless you're willing to trade it. There you go, 1-1. Kasi yung YSS, pag inopen mo, kailangan meron kang backsha, meron kang ano. Tingin ko lang kailangan nila na prioritize din yung magtira sila ng jungle pick kung mag-open man sila ng Yison Shin. I-open na yung Dalawa. Oo. Mag-Yison Shin ba dito si Kuya Kelvin o babak siya? Kahit ano, sa amin yung isa. Pwede ayun nga, yung sinasabi natin, trade kung trade. Diba? And ma-open ba? Hindi. Binan na pala yung Kalea na kanina ibinan din ng RQ. Zushin naman ang Oh. Okay, yun nga. Tama, Inopen trade nga. Trade So, most likely, kukuha naman yung Aurora Hunters ng Zushin. Third pick. Kasi wala namang way para i-secure to ng RRQ kahit to eh. And, ayun na, Yison Shin. So ngayon, back siya ka dito. Kasi pag hindi ka nag-back siya, pwedeng agawin. Agawin. Mauulit lang. Mauulit lang yung nangyari kanina. So ngayon, if you're Aurora Hunters, you get the back siya. Zushin, third pick pa. So, okay. Lapu back siya. There you go. Okay. Yan. Sana naman Zushin na yung third pick ng Aurora Hunters. Tapos pwede pang malaro yung back siya. Pwede pang jungle o pwede pang roam. Diba? Yun yung maganda dito sa, sa hero na to eh. Flexible pa siya. Flex. Diba? For RQ, paano nila sasagutin yan? Pwedeng Kimi na gamit ni Mingguin. Okay. Kasi yun yung trajectory. Tapos Ruby nga sa gold. Yun yung mga nakikita natin kapag ka double marksman setup eh. So countered lang sila ng sabagay. Crowd control naman yung pag kumuha ng Ruby, crowd control talaga yung habol mo dito tsaka yung sustain niya rin. Pwedeng mamaya na yung Ruby. Mamaya na, no? Yung Farsa nga, open, kaso may lapo din kasi, medyo threat. Wala ka nung CC gatot combo kasi tinanggal si CC. Si Docmin, feeling ko nga, pwedeng mamaya pa yung hero niya sa sobrang lalim ng hero pool niya. There you go. Ayun, Ruby. Ruby Silina. Ito, Zushi na to, boss. Kahit nakapikit, pikit tayo. Sige, pikit tayo. Pikit tayo. Dapat guys, susin yan. Medyo matagal Parang feeling ko, parang hindi ko pa nagdadalawang isip pa. Sushi na yan. Sushi na yan. Autoban yan pag hindi mo kinuha. Boss naman. Kasi parang Zushin sa Selena. Ay, sa bagay, sa match-up, hindi maganda. Oo. Pero sa akin kasi, kunwari Ruby, pwede, no? Ma-displace mo siya eh. Oo. Malalayo mo siya kahit papano. Tingin ko worth it. Para sa akin, worth it. Ako din, para sa akin worth it. Kasi tatagal yung team fight. Kailangan nila ng pambabad. Ano kasi yun eh? Autoban yun eh. Kumbaga, the fact na na-open niya yun, pino-first pick yun eh. Bawal na rin sila magkagura dito. Ay, nakimi sila. Okay, decent din naman. Babaran din. Kasi kahit pa paano, may crowd control din siya, may It's just that parang, siguro, opinion lang natin. Parang na-imagine lang natin na ganun. Pero, for sure, may plano itong si Coach Deb at ang Aurora Hunters with this kind of game plan. Kasi, yung Kimi na na-rework ngayon, kahit pa paano may crowd control na rin, di ba? Kaya niya na rin tumakas sa sticky situations, tumatawid-tawid na rin, lumilipad-lipad na si Thruster, di ba? Dati kasi yung Amy, slide lang. Slide lang pabalik, di ba? Tapos napupuno lang yung energy. Ngayon, mahirap na hulihin yung Amy. Maganda na. Okay, glue. Balik sila sa XP ban. Balik sila dito kay Kuya Karasu. Pero speaking of Karasu, parang if binan ka ng ganun sa tournament, screenshot mo na yun, tapos pang memories mo na. Memories mo na yun. Ilalagay mo yun sa highlights mo. Oo. Yung highlights, sa lahat ng social media mo, di ba, may bio sa highlights. So, nandun yun. Kumbaga, ang title mo doon, ML Respect Bans. MDL Season 6, seeding rounds, RRQ versus Aurora. 5-man ban. 5-man ban. Core memory na. Pero ang kagandahan, dahil tinanggalan siya ng XP Heroes kanina, tapos na-force siya gumamit ng Hilda na hindi ganun kataas yung pick rate, ang dami niya pang XP lane options. Oo. Lalo na ngayon. Na best of 3 pa. Diba? Lalo na din. Ngayon sa na hindi siya yung tinatarget. So sabi niya,
Kahit naman di nyo targetin, last pick pa rin ako ng Oo, XP namin eh. oo. Eh paano kung XP ano pala to? Ruby, XP no? Ruby pala. Oo, biglang pinlex kayo, no? Flexible din eh. And gusto ko yung nagiging ban dito ng RRQ. Alam nila na si Denjero hindi na lang basta-basta utility. Assassin na rin. Oo. Nire-respeto nila. Kayang-kaya niya rin talaga gumamit ng assassin. Kumbaga kasi, kaya naman niya talaga, especially yung mga junglers natin, lalong-lalo na sa MDL at MPL, kayang-kaya naman talaga nilang gumamit ng utility at ng assassin eh. Meron lang talaga silang preferred na heroes talagang gustong paganahin. And ngayon, for RRQ, last ban, pwede nga hindi na assassin pa eh. Kasi, since nag-kimi na dito yung kabila, parang parang overkill na, no? oo, parang may option na Oh, yun. Binalansin nila. Nag-utility ban sila. Utility ban. Okay. So, parang naalala bigla ni Coach pa. O nga pala, hindi pala assassin user tong player ko dati. Ano pala to? Fredrin man Fredrin man pala to. Okay, sige, ba natin Fredrin? So, nakikita mo, decent balance. Tatlong hero ni Denjero ang tinanggal ni Coach Pau. So, ito, pwede na rin naman to. Highlights worthy pa rin naman. Tatlong hero mo. Hindi ka lang kasing lupit ni Carazo, pero... Ganun din kay Carazo, tatlo pa rin yung kanya dito pa eh. rin, no? Pogi pa rin. Pwede balanse pa rin ano mo to, second page mo to dun sa highlights mo. Tama. Kasi yung una, 5 eh. Oo. Ito pa, Tumatlo lang Tumatlo lang. Kasi natuto na sa nagatolo ng mga loha. Natuto na. Natoto na dito yung Aurora, pero kailangan nilang bumawi dito sa RRQ kasi 1-0 na. Yun nga eh. Wala. Hindi to kagaya nung semis na best of 7 eh. Oo. Best of 3 lang to. Pero ang mahalaga, dito sa laban na to kasi, wala namang malalaglag. Pero tama. for RRQ, gusto nilang makabawi dito. Uy! Kasi gusto nilang magtuloy-tuloy na yung momentum na nakukuha nila eh. Grabe yung lineup ng RRQ kahit Kunat. na-imagine ko na yung, aside sa kunat, Ang sakit. Vision. Oo nga. Selena, YSS. ang- Yung Grak pati yung Yura pa, di ba? Yung Europe, ang dami mong pailaw. Para mong pinailawan yung buong land of doon naman sa ganyang lineup. May traps ka. O sige, ako na bahala Uy! sa kaliwa. Uy, Angela! Wow. Angela para kay Zen. Okay. Okay. Angela. Kay Danger yung Okay. Kay Danger yung Ang nakikita ko dito naman na playstyle ng Hunt, Moskov game to. Parang umaga, Atoms, ikaw ang aming pag-asa. So pag hindi to matama yung mga pero yung SOD mo, Lugi sila. umaga, mahirapan sila. Oo, si Atoms ang bida. Atoms ang bida ngayon. Kumbaga, mga teammates niya ngayon ang yung mga assistant niya, kumbaga, okay guys, kailangan nyo akong paganahin. Kailangan nyo ako proteksyonan. Pero ito- pwede rin si Eska po kasi marksman pa rin yan, di ba? Pwede pa rin yan. Pwede naman. Kumbaga, dalawa silang bida dito kasi Late game wise, basta ma-extend nila yung laban. kahit sino mamatay dyan, okay lang kasi Kaya. may isa pa eh. May backup. Wag lang sila mamatay dalawa. Oo, yun na. Wag lang po sila ganun. mahihirapan. At sa mga early stages ng laban, for sure si Zen, yung Angela, sasanib kay Denjero. Yes. Pero sa latter portion, yung mga pang late game na, Moskov either din. sa Moskov na o sa Kimi. Moskov Kimi na yun. Kumbaga, kailangan mo nang buhayin yung damage dealer mo eh. Doon ka na talaga asa. Pero now, Kelvin Minguin, ayan. Mabilisang kuha lang ng purple buff. Ganun din naman ang gagawin ng Aurora Hunters. Okay. Akala ko nag-cut si Karasu. Natuto na rin siya na hindi na pwedeng mag-cut kasi sa last time, nag-tinry na mag-cut na abangan. Hindi niya na inulit pa. Natoto na. Pero, natuto na nga si Karasu. Pero sa Aurora Hunters kayo ang pwede naman nilang ipanalo dito, yung early game sa Pokes. Lalong-lalo na lalapit si Docman, lalapit si Minguin. Iska po talaga, no? Kailangan lang maiwasan yung mga araw. Kasi kung di mo naman maiwasan yung araw, tamaan ka, doon nga naman malilintikan ng RRQ. And gold lane wise, ang ganda nung Ruby pick up against Moskov para sa akin. Nahirapan si Atoms. Mahirapan si Atoms yan kasi bumabalik buhay niyan eh. Kumbaga, pag more minions, the better. The happier The Ruby. Si Kal. Tapos, kahit igang siya, hindi siya basta-basta mabibigyan. Yun yung kagandahan sa Ruby Gold eh. Kaya feeling ko, swak na swak yung drop ng RRQ kahit ako. Pero again, yun nga, double marksman ang Aurora Hunters. Mid to late game, mararamdaman natin yung sakit nitong dalawa. So now, tamang abang lang tayo sa first spawn ng ating turtle. Doon po talaga mangyayari ang aksyon. Uy. Ayan, si Atoms, siya pa yung nahihirapan. So magkakaroon po tayo ng pause para dito sa second game natin.
habang nag-ano ito, habang inaayos syempre ng mga teams natin itong kalagayan, para ba sa'yo, QWERTY, dun sa lineup ng Aurora Hunters, anong win condition nila dun? Aside dun syempre sa mga napag-usapan na natin, parang meron pa bang something special dito na parang hindi natin nadidig deep? Kasi parang surface level pa lang naman. Alam naman natin yun na parang double MM, late game, parang ganun. Ang masabi ko lang, kailangan nilang makuha yung early game against RRQ. Since meron silang Lapu-Lapu, Baksha, tas Angela, kaya nilang brusquein yung mga objectives. Tapos, yung Yisun Shin kasi, may option si Kelvin na wag munang lumaban sa Turtle kasi nga napakalambot naman din talaga ng isang marksman. Lapo, kaya siya bigyan pag kaya level siyang 4 patayin na. So, kailangan nilang makuha yung early game, yung early objectives, Turtles, as much as they can lalong-lalo na yung tatlong Turtles. Kasi yun din yung magiging daan para makapag-snowball agad yung Kimi at yung Moskov. Kumbaga, if makukuha yung atensyon ng mga membro ng RRQ doon sa mga tatlong heroes lang na nabanggit natin, wala na, parang snowball na lang, hayahay na doon yung mga tropa dito na mga marksman ng Aurora Hunters. Dito natin malalaman yung QWERTY, no? Doon talaga sa unang pagong, doon natin pa-level 4 na si Vlad. Paspon na. Ganda rin ang pwesto nila. Ang ganda rin ang pwesto nila. So, parang tin-raid ng RRQ kayo to. Sige, inyo na Turtle. Amin tong gold plate sa top side. Tama ba? Oo. Oo, ganun nga. Yung sinasabi natin kasi nga alam ni Kelvin na medyo goal sa Turtle. So, hanap na lang tayo ng paraan para kahit papaano hindi tayo malulugi. Na-predict mo yun sa post, ha? Talagang matindi maglaro to si Kuya QWERTY natin. Talaga? RG na RG. Ex-millionaire pa naman. Alam niya, mahirap ka. Yung tatargetin mo. At ito na nga yung target nila, si Karasu. Kinakaya nilang i-burst down kasi nga naman may natural anti-heal. Si Dengero, hindi bumabalik yung mga buhay ni Karasu. Wala pang domi, boss. Pero passive Ang sakit pala niyan, pre. Pero lumalaban din dito si Kelvin. Pero alam talaga niya, alam ni Kelvin na hindi natin kayang pabagsakin yung gulong ni Dengero. And this shows for RQ kahit alam nila yung win condition nila, alam nila yung timers nila, yung kapasidad ng lineup nila at kung kailan sila gagana. Pero for Aurora Hunters, things are looking great para sa Aurora. Ang ganda na nung start nila. Ganito rin naman yung nangyari kanina. The only thing that they need to do is to not mess it up this time. Wag sila magbigay ng opening for RRQ kahit katulad kanina na baliktarin pa yung sitwasyon. Kasi ngayon, kontrolado na nila eh. Ganda na itong simula na to. Sila na may hawak ng tempo ng laro eh. At nagre-react na nga lang yung RRQ. Naghahanap na din yung RRQ dito ng paraan para makabawi. At yung paraan naman na pwede silang makabawi dito, yung barko ni Kelvin, yung tectonic charge ni Docmin o yung arrow ni Mingguin. Ang daming paraan. Pili ka lang. Tapos malilayer mo pa yun. Yun lang, nagamit ni Docmin yung tectonic charge niya. Kasi nararamdaman din niya yung damage ng Aurora. Next turtle fight, alam na natin, mukhang atras ang RRQ kahit ito. Wala silang setup. So hanap na lang sila ng pwede lang kunin. But the thing is, turtle nasa top side. So paano si Kelvin makakapag-plating sa opposite side? Ang kunat yan, ang bilis din mag-clear niyang Yura. Di ba? Kumbaga, hindi niya magagawa yung ginawa niya kanina na bigay turtle, trade ng gold plating. So you just need to farm kung ganun yung mangyayari. And now, masasabi natin, easy third ata to sa Aurora Hunters. Tinatry naman ni Mingguin, pati ni Docmin, magbigay ng pressure. Pero alam nila na wala kasi si Kelvin eh. Pero parang lalaban dito, 5v5. Ganun yata yung mangyayari si Vlad. Ang sumalubong dun sa arrow. So medyo pressure din yung Aurora kasi kulang yung buhay nila. Tapos may vision pa mula sa Mountain Shocker. Ngayon ay tila ba kontrolado ng RRQ yung turtle. Si Dengero papasok, tatry gulungan. Pero may tectonic charge at ganun naman pala yung paraan para mapanalo ng kaharian. Yung turtle na akala natin sila'y mahihirapan. What a play! Tinaan sa bilang ng kaharian. Doon tayo, yung sinasabi natin, QWERTY, na hindi dapat silang magbigay ng opening. The moment alam nilang walang tectonic charge, feel ko dapat di-rush na nila yung turtle. Pwede. Ang dami nilang time kanina. Alam nila na si Kelvin nagpa-farm pa eh. Alam nilang wala doon sa vicinity. And I think Retrian-wise lamang na lamang at hindi naman mag-i-initiate ang RRQ. Pero now, papasok na si Vlad. Naku po, ang sakit! At ang sakit din nung pagkakabangga ni Dengero kay Cal. Lalaban pa dito yung Aurora. Bumarko na si Kelvin, pero may flicker naman si Docmin, so buhay pa rin sila. Pero may opening din na nakita yung Aurora
ginrab agad nila yon. And it feels like hindi na madedepensahan pa yung Torre sa taas. Ay, si Dokmen, tinauhan talaga. Kumukuha ng kumukuha ng ibang parte ng mapa. Si Zen nga, low hit. Siya na mismo yung sumalo dun sa damage. Yun nga lang, hindi pa nila nanakaw. Yung purple buff dito, may sanib naman pala si Zen. Pwedeng ituloy, pero successful na yung Aurora. Nakuha na nila yung tempo nila. Ang ganda rin ng sinasaniban nitong si Zen, si Denjiro, dagdag kunat. Kasi hirap patayin eh. Baka siya, kunat talaga yan. Tapos ano pa, jungle, kuwang-kuha lahat ng resources. So currently, Aurora Hunters, okay, nakabawi na sila dun sa ano nila. Sa slight mistake masasabi natin. Turtle, kasi turtle yun eh. Kung nakuha pa nila di sana mas malaki yung lead na meron sila. Medyo dikitan pa naman, mga kaibigan. Pero Turtle is spawning in 15 seconds. Dokmen, inaantay niya lang yung Tectonic Charge niya, and the moment na meron to, tina-timing niya lang dun kay Denjiro para hindi maka-retry. Oo. At ang maganda sa mga teams actually, no, Santi, kapag nagkamali sila, may mga teams na paulit-ulit naghahanap at gumagawa talaga ng play. Alam mong mataas yung standard ng team pag paulit-ulit humahanap ng play. Tulad niyan, si Denjiro dito napilitan saniban ni Zen para lang mabuhay siya. Kaso lang si Karasu yung pwedeng isunod at stun pa nga, natalian ng onte. Pero buti na lang may purify siya. Laban na naman ng retry. Nahatak ni Cal si Denjiro kaya hindi na makagamit pa ng retry basta-basta. Makukuha ng RRQ yung Turtle, sabay mamba out kasi si Atams napapabayaan na rin pala. Si Dokme naman ayaw patakbuhin ng Aurora. Hinahanap pa rin yung opening para makabawit makakill. Pero yung RQ, matik, 5 sila, mamba out na agad. Balancing-balance ang nangyayari sa ating mapa. QWERTY, RRQ kahit ito, nakakuha ng Torre, nakakuha ng Pagong. Hindi man nila makuha yung kill na inaasam-asam nila dahil sa kakunatan at yung nature ng lineup na meron ng Aurora Hunters. Pero kita mo na sa ibang paraan sila bumabawi. Alam nila kung paano nila hanapan ng butas itong Aurora Hunters. But still, para sa akin, kontrolado pa rin ng Aurora Hunters ang laban na ito. And parang close fight. Sobrang close nitong second game. Very different from the game 1 na napanood natin kanina. And tingin ko yung ano nila, yung game plan ng RRQ na shift tayo doon, atin yung mga objectives, atin Pagong, atin Torre, wag tayo sa kills. Ito yung ano kumbaga win condition mo yung parang this is the right thing to do. Hindi mo na kailangan may pagsabayan doon sa teamfight na kailangan natin kumil, kailangan natin ma-shutdown si ganito, si ganyan. Parang okay yung nagiging mindset dito ng RRQ kahit while for Aurora Hunters. Maganda rin. So parang basically, wala tayong masabing masama sa both teams na mali sila ng ginagawa. Diba? Parehas tama Kasi usually, sa mga ganitong mga matchups, katulad nung kanina, game 1, evident nami-mention natin yung mga mali na So ang ganda ng adjustments ng Aurora Hunters coming into game 2. Mas nakaka-excite tuloy kung ano mangyayari dito sa mga susunod na mga ganap. 3-0 ang ating kill score, 7 minutes. Pero doon ka magugulat, RRQ kahit ang leading sa gold. Ano nga parang yung naging call nila dito na magsama-sama doon sa mga turtle objectives, parang tama ka, yun yung naging paraan nila to cope up as well as to not give the early advantage sa Aurora Hunters. Kasi if ibibigay nila, hayaan nila mag-farm si Denjiro, magtutuloy-tuloy lang yung kalamangan ng Aurora Hunters. Ang kaso nga lang, since they're grouping up sa objectives, napipilitan sila magsama-sama, yung ibang parte ng mapa, napapabayaan nila. That is why for Atams, nakakuha pa siya ng Torre dun sa ibaba. And again, yun yung lakas ng isang lakas ng isang Moskov, di ba? Kaya niyang sumegway, kaya niyang mag-deal ng pressure by just pushing sa ibang parte ng mapa. Ngayon si Denjiro. Wala pa. Cap Penguin, na-miss kita. Na-miss kita, Cap. Parang, si Atams, alam niya rin yung matchup dito na, ayun na. Tectonic Charge, ang linis doon! Grabe grabe yung setup ni Dokmen. Tapos ang matindi pa, ready pa yung RRQ. At si Denjiro yung pinatayin nila. Diba napakakunat ng isang Baksha. Pero wala dinaan sa gulang. Dinaan sa gulang ng RRQ kahit feel ko naging torn itong si Zen. Kung sino yung sasaniban niya, nakita natin na may tangkay kanina si Atams na parang i-go ba si Atams? Dito ba ako? O kaya kay Denjiro? And I think
medyo naging late itong sanib ni Zen Oo. onto Denjiro kaya nakukuhaan ng kill ng RRQ. Pero ngayon, ang ganda ng wave management ng RRQ Kaito. Sila pa yung nakapag-push. Sila pa dito yung nakakuha ng objectives. And grabe yung laban. Sobrang close talaga. Grabe yung... So parang ang ginagawa ng RQ, binabaliw na lang nila yung Aurora. Oo, Literal na. ganun mismo. Anong gagawin nyo? Ito, may guguluhin kami dito, may guguluhin sa kabila. 'Di ba? So, nahihirapan mag-decide yung Aurora Hunters ngayon. Saan Nahati. tayo magre-react? Oo, 'Di ba? Anong nahati. gagawin natin? And yung kanina na nagsisimula yung Aurora sa mga objectives, baliktad na yung storya. RRQ na. Yung nagpapatunog. Natatakot na rin sila kay Docmin. Nakaka-excite din makita ano yung itemizations ni Docmin, kung may blade armor ba siya. Kasi kaninang inaatake siya ni Escapo, si Escapo pa yung nababawasan. Oo, tignan natin mamaya pag inangat na yung ating items. And Ay, si Mingwin, si Kelvin, no? tama ka nga, no? Anong bilis tong shift doon? Sila na naman yung Oy, pero lalaban si Denjiro, ha? Nakita si Okay. Kal, merong doon ulti mula kay Escapo, Kay Escapo. sumanib na si Zen, pero lalayo lang yung RRQ. Papa-expire lang muna yung sanib, no? Oo, nakasanib na Aray! pala. At siya pa yung nangalahati. Sila yung umaatake pero sila yung nababawasan. Ngayon si Denjiro, kalahati din yung buhay. Kailangan nilang lumayo. Kailangan mag-out muna ng Aurora Hunters. Bigay talaga ng Lord dito dahil sa pressure na binibigay ng RRQ Kaito. And sobrang occupied din ni Atoms to the point na hindi siya makapag-SOD at follow-up sa teamfight dahil man-to-man defense ang ginagawa ni Karasu dito na parang hindi ka pwedeng lumayo. Pag iniwan mo tong lane, ipupush ko to, bahala kayo dyan kahit panalo kayo sa teamfight. Ayun nga, oh. First item Blade armor. Parehas sila ni Karasu. Blade Okay. armor, first item. So parang tinatanggalan nila ng silbe yung Moscow pick agad, no? Early on pa lang. Uy, nakita si Ang sakit! Kelvin. Si Mingwin pala yun. Si Mingwin ang nakita nila, sabay sipat din. Kay Ayun Kelvin, tinamaan ng Ayun sibat. Lipat si Atam, sabay sanip ni Zen. Tinry tectonic charge, kaso lang. Naiwasan kasi may purify si Atoms dito at ito yung bawi na naman ng Aurora Hunters. Si Karasu, tinatry pa rin mag-dive dun sa likuran. Tinatry niya pa rin isustain yung damage na binabato ng Aurora Hunters para maprolong at kahit pa paano'y magamit yung Lord. Pero alam ng Aurora, focus na tayo sa depensa. Grabe yung puso ng Aurora Hunters dito. Ang ganda ng SOD. Ganda ng Ang ganda kills, ng no? follow-up. Ganda ng sanib. Ngayon nakikita na natin na kumokonek na lahat ng game plan at shot call nitong Aurora Hunters dito sa Game 2. Very evident na yon na parang okay, it's game time na. Babawi na ang Aurora Hunters this time. Uy, Pero Vlad. ipit ata si Vlad. Wala atang follow-up. grabe yung Force chains of ulti. crowd controls. Ang daming binabato dito ng RRQ. No? Patapos pa lang yung stun nung isa, may May kasunod nakapatong pa. na. Oh, at yun yung maganda naman na lapo-lapo si Vlad. Kasi Natakas kaya pa naman siya. niyang tumakas, Nako. di ba? Pero si Atams yata yung hindi na makakatakas. Merong trap, may sanib siya dun, pero hindi enough yun na para masustain siya. Oh! Tectonic charge, papasok, makakaset up sa dalawa. Si Escapo ay nakita na nga ni Kelvin. Tinatry bumawi ni Vlad dito with the ulti, kaso lang hindi mapipigilan yung tapang ng Karian. Ito na naman yung bawi muli ng RRQ, kaya sila na naman yung may hawak ng control sa laban. Kingdom strikes back indeed. Para sa kanilang galawan. Ilang beses na nakuha yung Grabe Aurora yung Hunters setup. dito pero grabe yung pressure na binibigyan ng RRQ Kaito. Grabe din yung sakit. Nung damage shoutout Aray! na meron yung Kaharian, si Denjiro na mismo ay unti-unting natutunaw pero kailangan nilang lumayo kasi nandito na si Atams. May papasok na minions. Lilipat si Atams. May sanib mula kay Ang sakit! Zen. Ang kaso lang, magpe-pressure na rin dito yung Kaharian. Mamamatay si Atams ngayon. May counter na naman na gagawin ng RRQ. Si Denjiro yung pwedeng i-burst down. Si Karasu naman bumababad lang pero mabibigyan kasi masakit na rin si Escapo at hindi na pinatakas pa si Karasu. Palitan, sagutan lang ulit sa laban. But clearly for RRQ, they're the ones in control at nagre-react lang talaga yung Aurora. Grabe yung pressure talaga, QWERTY. Hindi binibigyan ng chance ang huminga, makapag-regroup, mag-strategize yung Aurora Hunters. Talagang laban kung laban eh. Kumbaga, pag uwi nung kalaban mo, babalik ka naman sa teamfight kasi kailangan nilang mag-react. Hindi nila maaaring hayaan lang. As of this moment, QWERTY,
sa tingin mo, anong game plan na maaaring gawin ng Aurora Hunters upang makabawi? Pwedeng kunin yung Lord. Mabilis ang kunin yung Lord kasi kulang pa ng isang miyembro yung RRQ. Okay. Kaso lang, nandyan si Docmin, may vision pa mula dito kay Kelvin at iba-burst down nila si Vlad dun sa gilid. Si Danger pa nga yung nakita. Ang kaso lang, mapapasama pa dito si Cal. Si Cal yung focus ng Aurora. Pwede silang mag-out pero for sure hahabulin Ayun sila na. dito ng RRQ. Naka-flicker si Docmin dun sa likuran pero siya yung hinabol ni Atams kaya naman nakokontrol pato ng Aurora. May kill na makukuha dito ang RRQ kapalit ng buhay lang ni Dengero. Yung dalawang buhay ni Cal at ni Docmin. So for sure, pabor na pabor yun para sa Aurora. Lamang na lamang Aurora Hunters dito. Ang ganda ng targeting nila on to Cal kasi yun nga naman talaga nagpapahirap sa kanila sa teamfight. And hindi rin naging effective yung tectonic charge dito ni Docmin. Kaya naman wala talagang follow-up play mula sa RRQ Kaito. And ang ganda ng ginawa ng Aurora Hunters na napadisperse nila yung RRQ Kaito na parang hindi kayo pwede magsama-sama. Masyado kayong malakas pag 5v5. Kailangan hatiin yung laban at ganun nga yung nangyari. Alam din ng Aurora dito kung sino yung dapat nilang i-burst down. At ngayon si Kelvin, kasi wala pa si Dengero, si Kelvin na lang yung naging target nila. Sige, laban na lang kahit walang retrihan. Sino mo makakakuha niyan? Pero traceless in retry lang yung kailangan ni Kelvin para ma-secure ng RRQ yung Lord. Naghahabol si Karasu. Naipit pa nga si Dengero. Delikado na ngayon ang Aurora. Sila na yung hinahunt ng kalaban. May kill na makukuha si Kelvin at isa-isa nang tumutumba ang Aurora. And that is a wipeout secured para sa kaharian ng RRQ. Grabe yung wipeout na ginawa ng Kingdom. And this shows na talagang nakapag-strike back na nga ang RRQ Kaito up against Aurora Hunters mula sa last season loss nila. Kung gaano katagal yung last season na matchup nila na nag-7 games, gano'n naman kabilis tinapos ng RRQ Kaito this season sa una nilang pagtatapat. Grabe yung revenge na, parang anime lang to na parang nag-training arc. Binawian niya. Binawian na, parang it's time. Ready na po kami. At nakita natin yung improvements dito ng RRQ. Ang tama to na-revenge completed para nga sa RRQ against Aurora. I love how RRQ Kaito is actually kumbaga nilalaro talaga nila yung laban at nag-a-adjust sila depende sa kailangang sitwasyon. Diba? Depende sa kailangan nilang gawin sa sitwasyon tulad nung lugi sa early game, idaan natin sa bilang. Pag-reactin natin si Cal, pasamahin natin siya, and eventually, nakuha talaga nila yung control sa laban. Pero sa game na to, series of back and forth, para tayo naglalaro ng tag of war, pero mas lumalamang sa hatak yung RRQ. Ang nangyayari talaga parang yun nga yung tag of war, ang ganda nung in-example mo. Kasi sa tag of war, mapapansin nyo, may isang team na nag-hold lang, tapos yung isa hatak ng hatak. Parang napagod nga ng tuluyan yung Aurora Hunter dito sa laban na to. Ating alamin kung ano nga ba ang nangyari sa laban na yon dahil nandito ang ating analyst para himayin kung ano nga ba ang nangyari. Kaya papasa natin to kay Joshi Cakes. Nakompleto ang plano na manalo at kunin ang pag-iigante kontra sa kupunan na naglaglag sa kanila last season. It's gonna be RRQ Kaito getting that series against Aurora Hunters. So, nagawa ng RRQ Kaito with that game is kahit pa hindi nila napuwersa na mag-assassin itong si Dengero, nakuha naman nila at alam nila yung win condition nila, and it is to utilize yung setup potential na manggagaling kay Docmin bilang ating game MVP with a 73% kill participation and a 335 KDA. Well, in fact, ano pa nga hindi pa nga ganun kaganda yung KDA na meron si Docmin kasi there are a lot of times during the early game na napapunish siya ng mga members ng Aurora Hunters. It is because of the early game advantage na meron talaga yung lineup ng Aurora Hunters. Come level 4, it really is not the most ideal time para lumaban ang kupunan ng RRQ Kaito dahil kailangan pa nila ng items, yung YSS nila and even yung Selena. Yes, maganda yung value ng Selena with the vision and yung crowd control ng kanyang mga abyssal arrows, but then again, when we talk about the early game, mahirap labanan talaga ang isang Baksha na may
threat ng Angela Heartguard and also yung Kimi na as early as one item kayang mag-deal up ng damage. And also, one of the key factors for RRQ Kaito winning this game is their proper item choices. Kung makikita natin mamaya during the post-game, it is the Blade Armor being prioritized by the Grok, the Ruby, and even yung Uranus ni Karasu na isang malaking pahirap para doon sa hyper carry ng side ng Aurora Hunters, which is gonna be the Moskov together with that Kimi. Ang trabaho kasi ni Denjiro dito bilang utility jungle or fighter jungle or tank jungle ay mag-secure ng objective and at the same time complement yung early rotations na kayang gawin ng isang Baksha together with that Kimi and Angela. Kailangan niyang tangkihin yung damage output and it is a system na kailangan nilang paulit-ulit gamitin during the objective team fight. Try hawakan yung Lord, tapos pumwersa ng turn hero kapag kinakailangan. And yun naman yung nangyari for the side of Aurora Hunters. They indeed did that system na paulit-ulit gawin sana, but unfortunately for them, ang dami nilang kailangang i-consider to the side of RRQ Kaito. There is this vision game na sinasabi ng mga casters natin right from the draft, the YSS, the Selena, and even the Grok and the Uranus from the side of RRQ Kaito na kayang mag-vision o kayang magbigay ng vision at kayang bigyan ng information ang lahat ng members ng RRQ Kaito doon sa team fight na pwede nilang gawin. May it be a pick-off na sisimulan ni Mingguin with those arrows. May it be a team fight na sisimulan ng initiation coming in from Dogman or yung paulit-ulit lang na pagkite ng isang Uranus ni Karasu. Ito yung sinasabi natin kanina. The Radiant Armor plus the Blade Armor, yun yung pinaka naging puhunan ng side ng RRQ Kaito para lang i-mitigate yung damage output ng Kimi and at the same time to reflect back yung damage ng Kimi and also yung damage ni Atams dahil sa kanila lang naman manggagaling yung damage output. Looking at the Big Four, literal na magiging sandbag talaga si Denjiro sa laban na to kasi siya yung force na kunin yung aggro right from the front line na yung Selena at yung YSS and even yung Ruby na naka-damage items din by the way, siya talaga yung sasalo every single time. And the rest of the members of Aurora Hunters would try and disturb the backlines. Unfortunately for them, hindi rin ganun kadali na pasukin yung backlines because of the Ruby gold lane na meron ng RRQ Kaito. Yes, maganda sana yung fact na lapo-lapo yung XP ng Aurora Hunters para puntahan yung backline at si Mingguin yung nagiging victim doon. And we saw one time doon sa clash na nung napasok ni Vlad and ni Denjiro yung Selena ni Mingguin, nanalo sila after nung team fight dahil alam nilang wala silang i-reconsider na arrows coming from that Selena and panalo sila doon sa range battle considering na yung YSS hindi naman yan super layo tulad ng mga ibang marksman. Lumalapit at lumalapit pa rin yan. And with that, RRQ Kaito will complete their revenge against Aurora Hunters and ito yung sinasabi natin kanina ng mga casters na familiar itong RRQ Kaito sa laruan ni Denjiro and sa laruan mismo ng Aurora Hunters together with Coach Deb dahil natuto na sila doon sa mga pangyayari from last season. That was a sweep. Napakabilis sinapos ng RRQ Kaito pero for sure may sasabihin pa yung dalawang kasama natin sa casters list. So Santi and QWERTY, balik mo na sa inyo.